Shalom, shalom, glory to God. So, yan po ang Capitol Hill ng Amerika. Okay, so nasa Washington DC po tayo. Yan ang Capitol Hill. Tapos itong sa likod natin, yan ang George Washington, George Washington Monument. Okay, at sa likod po niyan, yung Abraham Lincoln Monument. Tapos doon ang White House. Bukas pupuntahan ko ang White House doon, banda. So glory to God. Nandito po tayo ngayon. So day off natin. It's our day off. So time to explore. And I'm happy I'm here. At least once of my life I see the Washington DC. Okay, I think this is one place you must go if you are here somewhere in the East Coast. You know, one of many monument. So Washington DC is the capital of America. Okay, yung White House nandoon po ay malapit lang dahil hindi naman siya malaking building, hindi makita. Tapos ito Abraham Lincoln Monument, yung malaking monument ni Abraham. I will go there tomorrow. Why? Because that guy is a man of God. Okay, isa sa mga forefather ng Amerika na really godly person na masasabi nating ginamit ng Panginoon upang tumayo para sa gloria ng Diyos. So isa rin po yan na man of God. Okay, man of God po yan. He is a man of God. So ito George Washington, another one, man of God, first president of the US. Okay, at marami akong quotes na download po sa kanila, and I will share some of them today. Okay, so I'm here for the glory of God, amen, to preach, of course, to look around, you know, and of course to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Okay, so yan po yung Abraham Lincoln. So malapit lang. Bukas it will be a different view, maybe more people. So I may take a half bus tomorrow and go around Washington DC for a day, and then tomorrow also, of course, I'm going back to Virginia. Okay, Virginia from here around 3 hours. It's not that bad, you know. That's why I came and see the capital city of the US. Okay, so again I'm here to preach the gospel also. Okay, I'm not only here to look around, but to give away Bible tracts if I can, and share while I'm here looking all those monuments, you know, sharing about them, that they are people, man of God. For example, this guy George Washington, what he said: it is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. George Washington. So that's for example. Okay, so it's very clear what George Washington stand for. He stand for the God of Abraham, Isaac, and Jacob. When we say Bible, that is the Old and the New Testament. Okay, matindi ang sinabi niya. Bakit kaya niya sinabi yun, no? Bakit sinabi ni it is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible? That's definitely truth. Without God, His wisdom, His scripture, the Bible become a second greatest gift of God for us, second to salvation. Okay, because the Bible become a way of God to teach His people, so that we can have a way, know His word, know His will in our lives. So George Washington saying that through the Bible, God's wisdom, He can govern the nation rightly, because a leader must have a godly wisdom.
Yan po yung sinasabi po ng Bible. Kaya so many godly nation that been blessed, like South Korea, you know, because they follow the Lord. A lot of them Christian, so they've been blessed, right? Even this nation used to be really they stand for the gospel, you know, but is gay, pero lumalayo po sila, no? So kaya nagiging hindi maganda yung image ng Amerika kasi lumalayo sila sa godly way ng Biblia, no? Pag sinasabi, ano rin yan, applicable din po sa buhay natin. Okay, kung ikaw ay malapit sa Panginoon, sinusunod mo siya, sasabihin ko sa iyo, mabuting tao yan dahil may takot sa Diyos yon. Ayaw pumatay, magsinungaling, makipag-away, di ba? Maganda yan kasi tinuturo po yun ng Biblia. Hindi lang po yun, yung pagpapatawad, tinuturo ng Bible, pagpapasensya, tinuturo yan ng Bible, no? Yan ay katotohanan, okay? At alam naman natin kung gaano how the Bible become influenced not only in this nation but through all the world. Okay, the Bible really impact the whole world through the knowledge of the Scripture. Actually, I recall long time ago I read the article. A lot of institution came from their bylaws of their nation came from the Scriptures. Okay, quote from Proverbs, yung mga kawikaan ng ni Solomon, napakagaling, no? Yung mga batas ng Diyos, napakainam. So masasabi po talaga natin na sinasabi nga ni George Washington na sabi niya, it is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. So talaga pong totoo po yun. Maging nga sa buhay ko, kung si Jesus Christ wala sa buhay ko, nako, matindi. Pero salamat na lang, binago tayo ng Panginoon. At yung kanyang salita, ayun yung ating pagkain. Is my spiritual food. Sabi nga po ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but from the every word proceeded from the mouth of God. So totoo po yun. Okay, maring may problema ka ngayon, malungkot ka. Alam mo, isa sa mga experience ko, ito totoo to, pag malungkot ang tao, kulang lang ng spiritual food, magbabasa po ng Bible. Kasi ang Bible po ay nagbibigay po talaga ng hope. Kaya po pumupunta pa ako that's why going to hospital, one thing I give to them is the Scripture, Bible tracts, because Bible is a medicine. Medicine po ang Bible. Nakakapagbigay po ng ligaya yan, pag-asa sa mga pusong durog, pusong walang pag-asa. Pag nabasa nyo po yung Bible, mabasa nyo po puno-puno ng pag-asa, kasi nga ang Panginoon ay pagmamahal. Lagi siya nagbibigay ng pag-asa, hope, at ito po ay totoo, no? Hindi lang sa salita-salita o para ma-encourage lang yung tao. Talagang ang Panginoon Diyos ay kumikilos pag nanampalataya ka sa Kanya, especially when you trust and believe on Him. You not only have the answer prayer, but eternal life, okay, through our Lord Jesus Christ. Totoo po yan. So again, America history are good. Kaya ginamit po ng Diyos itong America, because America have a founder that who believe God and the Bible, you know. Kaya ginamit ng ang bansang ito. Okay, so praise God. So ang ganda po ng weather ngayon, pero kanina mainit. Pero sa gabi parang bagyo, maganda. Tapos nadudumpo yung White House. Di daw natin makita kasi maliit lang siya. So bukas na lang siya, no? Papasyalan natin bukas. Tapos babalik tayo ulit dito. Another Bible sharing, of course. At doon sa Abraham Lincoln Monument, sa tingin ko bukas na lang yan. So glory to God.
Praise Jesus. Christ alone be exalted, be glorified in this nation. May the Lord bless this nation. I pray God will raise up godly people in this nation. The Lord bless our president, the leaders of this nation, that the Lord use them to not only to govern this country by Christian belief, you know, but to reach out also for the gospel of Jesus Christ. I hope so. But at least they govern this nation with biblical point. Okay, so yun po maganda, kasi pag sinunod nila ang Bible, maraming benefit sa mga mamamayan. Susundin nila. Okay, kasi ang Bible nagtuturo ng kaayusan, tamang justice, tamang timbangan, no, kung saan ang tao ay hindi mahirapan kundi mapapagpala. Amen. Totoo po yan. That is true. Kung susundin nila yung way ng Biblia, kung paano i-treat yung kanyang people, ay talaga pong mapapagpala. Amen. At sinabi naman po ng Bible, mapalad ang nasyon na ang Diyos ay kanyang Panginoon, kasi ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nagpapala. Totoo po yan. Okay, so praise God. Have a wonderful day to those who watch this video, and I pray the Lord bless you and keep you, peace upon you, give you peace. Shalom, shalom sa inyong tahanan. So ang pinangaral ko po sa inyo ngayon, sinare ko sa inyo, is about the Bible, the Word of God. Okay, it's the second greatest gift God give to us. Why? Because through His Word we know the knowledge of God. Okay, nalaman natin ang salvation kay Jesus, nalaman natin kung paano tayo mamuhay sa mundong ito, nalaman natin na may pag-asa na ang Kristo ay darating, si Jesus Christ, na ang buhay po natin sa mundong ito ay temporary, at tayo ay dapat nakatuon doon sa Panginoon, na ang buhay po natin is much better doon po sa second life na ipinangako ng Diyos sa kanyang pagbabalik, na po, at siya po ay maghahari dito sa mundong ito, at magiging maganda po, no? Tinatawag natin millennial reign of Christ. And of course the talking about in Revelation 16, new heaven and the new earth, everything will pass away, everything will be ng Diyos para po sa lahat na nanampalataya po sa Kanya. Okay, hindi po yun para sa lahat, ha? Actually, para sa lahat yun. Pero ang mga tumanggap lang ay yung mga tumanggap kay Jesus Christ, yung nagpasako po sa Kanya. Kaya kung hindi ka pa ligtas, hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ sa iyong buhay, sinasabi ng John 3:16, ganoon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Yan ang pangako ng Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya, hayaan mo siya na maghari sa iyong buhay, hayaan mo siya maging Diyos mo, kapitan, general ng buhay mo, na siya lang susundin mo sa pamagitan ng kanyang salita. Malalaman mo ang kanyang kalooban niya sa iyong buhay kung susundin mo to, no? Mananampalataya ka, na bago ka dahil sa pananampalataya, hindi dahil sa mga gawa mo, dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, na bago ang buhay mo dahil na bago ka, sumunod ka sa Kanya. Yung banal na Espiritu nahanan sa iyo, at siya ang banal na Espiritu at siyang gagabay para maging uhaw ka sa Kanyang presensya, sa Kanyang salita, at siya po ang gagabay po sa inyo, sa inyong paglaki, paglago sa paglago sa Kanyang bilang isang Kristiyano. Okay, so again, trust in the Lord, believe in Jesus. The Bible said, thou shalt be saved. Again, the Bible is the Word of God.
Okay? The Bible is the Word of God. Wala po makakatalo sa kapangyarihan ng Biblia, sa katotohanan ng Biblia. Okay? The oldest book. Okay? Those other books trying to compare to the scripture, even Quran, they are not even closer. Okay? I'm telling you the truth. If you study it, the Word of God, those try to compare to the Bible, they are not even closer to the wonders of the scripture. Okay, so again, thank you. God bless you from Capitol Hills and this tower, George Washington Monument, Abraham Lincoln doon sa kabila, monument, White House doon, pero di makita dahil maliit. Shalom, God bless you. Thank you, God bless.